Magandang araw po sa inyong lahat mga magulang at mga kapatid. Kamusta po kayo? Saan man panig kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko po sanang talakayin itong napakasamang bagay na ginagawa ngayon dyan sa Davao. Ito na yata ang isa sa pinakakasuklam-suklam na bagay na ginagawa ngayon dyan sa kingdom na itinayo ni Kibuloy. Yan po yung tahasang dagdagan ang Biblia. Hindi lang isang kapitulo, hindi lang isang bersikulo, kundi gumawa sila ng isang bagong testamento. Tama po kayo sa inyong narinig. Ang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy ay gumagawa ngayon ng panibagong Biblia. Maliban dun sa una at ikalawang testamento or yung Old and New Testament, gumawa sila ng Third Testament, ikatlong testamento. Ang sabi dito sa isang official poster na nirelease ngayon ng Kingdom ni Kibuloy, ganito po basahin natin. Oblivious to many, the 16-day siege of KOJC Central Compound in Davao is a spiritual challenge and encounter between the forces of evil and the forces of good. It is a spiritual battle between good and evil, between God and the devil. The illegal, unlawful, forcible entry of police forces using lawless violence and the despicable and blasphemous desecration of KOJC Holy Ground, search at random of every building Cathedral made into a command post, using every facility for their personal use, urinating, smoking, defecating, is the devil's manifestation of evil at its worst. But KOJC's response to this brutality was one of restraint, long-suffering, humility, forgiveness, compassion, love, mercy, and grace. It was a manifestation of God's goodness at its best. This is what defeated the enemy of our soul. Every difficult passage of scriptures that's really hard to fulfill has been obeyed. The scriptures such as, love your enemy, do good to them that hate you, bless them that persecute you and despitefully use you. Overcome evil with good, don't recompense evil with evil. Romans 12:19. All of these have been fulfilled in that 16-day siege. Thus, the Third Testament is born. It is testament of fulfillment of the New Covenant commands of Jesus Christ. We conquered hate with love, darkness with light, pride with humility, desecration with forgiveness, cruelty with kindness, and violence with long-suffering. The Third Testament now is the fulfillment of the life of the appointed Son. We won over darkness, and we have the victory. Ano daw sabi mga kababayan, dahil daw sa nangyaring 16-day siege sa kanilang holy ground na katedral, ipinanganak daw ang ikatlong testamento. Na ang tawag nila dito sa ikatlong testamento na ito ay a testament of fulfillment of the new covenant commands of Jesus Christ. At ito daw bagong tipan na ito ay katuparan naman daw ito ng buhay ng appointed son na si Apollo Kibuloy. Alam nyo, ito talaga yung masasabi nating talagang palatandaan na antikristo nga itong grupo ni Apollo Kibuloy. Hindi na kayo nakontento sa mga pinagsasasabi ni Kibuloy na wala sa Biblia. Gumawa pa kayo ng isang bagong tipan na katuparan kuno ng buhay ng appointed son ninyo. Ang tanong, saan sa Biblia yan mga kababayan? Saan yan? Nasaan ang basis niyan? Saan nakasulat sa Biblia na ang Diyos ay lilikha ng isang bagong tipan tungkol sa buhay ng appointed son? Hindi pa ba sapat yung bagong tipan ni Hesukristo? Kaya nagdagdag pa kayo ng bagong tipan ni Kibuloy? Hindi nyo ba alam kung gaano kalaking kasalanan itong ginagawa ninyo dyan? Ang sabi sa Biblia, Hebreo 10:29, gaano kayang higpit ang parusa sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. This so-called third covenant or third testament of this group is a very clear act of desecration against the blood of the covenant, mga kapatid. Bakit? Kasi pinapalabas ninyo na hindi sapat ang second covenant na ginawa ng Diyos, kaya kayo gumawa ng third covenant, di ba? Pinapalabas nyo na hindi sapat ang buhay ni Kristo, kaya kayo gumawa ng covenant sa buhay ni Kibuloy. Alam nyo, yan ang hirap sa mga taong walang alam sa Biblia. Hindi nyo ba alam na kaya gumawa ang Diyos ng isang bagong tipan? Kasi may mga kakulangan doon sa Old Testament o doon sa lumang tipan na ginawa sa Israel. May insufficiency doon, may kakulangan yon. Kaya ang Diyos gumawa ng bagong tipan. Ito pakinggan ninyo sa Hebrews chapter 8
verse 7. Magbasa kayo ng Biblia, napakalaking kasalanan niyang ginagawa ninyo eh. Ang sabi dito, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. So, the main reason kung bakit pinapalitan ang tipan or ang testamento, ang rason, kasi dahil insufficient na ito. Dahil sa mga kakulangan na meron dito kaya pinapalitan. That is why the old covenant has been changed. Kasi yung old covenant may mga kakulangan yon. At nung gawin ng Diyos ang Second Testament, niratify niya yan pinagtibay niya yan At alam nyo kung papaanong niratify o pinagtibay ng Diyos yung ikalawang testamento o yung bagong tipan? Ito, pakinggan ninyo sa Biblia kung paanong pinagtibay ng Diyos Ang sabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 18, maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Ipinahayag ni Moises sa mga tao ang bawat tuntunin sa kautusan. Pagkatapos, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing dugong may kahalong tubig. Isinawsaw niya rito ang pulang lana at sanga ng isopo at winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito'y kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipang ibinigay ng Diyos at ipinatupad sa inyo. So ano ibig sabihin? Ang unang tipan ay pinagtibay or niratify sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Nung kumuha si Moises ng dugo ng mga baka at ng mga kambing, iniwisik niya yon dun sa aklat na daladala niya o yung aklat ng tipan. At winisikan din niya pati ang buong bayan. At ang sabi ni Moises, ito ang dugong nagpapatibay sa tipang ito na ibinigay ng Diyos at ipinatupad sa inyo. So that is how the First Testament was ratified. Pero insufficiente yon. Kulang yon, hindi yun sapat. Mahinang klase ng tipan yon. Bakit kanyo? Kasi ang pinang-ratify doon ay dugo ng hayop Sa Diyos, nonsense ang dugo ng hayop, walang bearing yon, walang value yon. So ang Diyos, pagkalipas ng ilang mga panahon, gumawa ulit siya ng isang bagong testamento o isang bagong tipan. And by this time, ang pinang-ratify naman po ay ang dugo ni Kristo bilang kapalit ng dugo ng hayop. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 8, nang sabihin niya sa itaas, hindi mo ibig at hindi mo rin kinalulugdan ang alay at mga handog at ang mga buong handog na sinusunog at ang mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. So ang sabi, inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. God is removing the old covenant or the Old Testament and changing it into New Testament. Bakit daw? Kasi hindi niya gusto yung mga alay at mga handog na hayop. Walang bearing sa kanya yon. So nung i-establish niya ang Second Testament, ginawa niya tayong banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo. So, by this time, ang ginagamit na pang-ratify o pampatibay doon sa bagong tipan ay yung dugo na ni Kristo. Nakuha nyo mga kababayan? So, ano ibig kong sabihin? Bakit natin pinag-aaralan to? Kasi po, kapag gumawa ka ng pangatlong testamento, nangangahulugan ito na para sa'yo, kulang ang ikalawang testamento. At dahil kulang yung pangalawang testamento, kulang din ang bisa ng dugo ni Kristo. Yun ang ibig sabihin yan mga kababayan. The act of creating the third covenant is a way of saying that the new covenant in the Bible is insufficient. And because it is insufficient, the blood of Christ therefore is not enough to make it sufficient. Yun po ang lumalabas dito sa ginawa ng kingdom ni Kibuloy. So winawalang galang ninyo ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo, ang kapangyarihan ng dugo ng tipan na nagpapabanal sa inyo. And that makes you Antichrist. Maliwanag yan sa Biblia. Patawarin nawa kayo ng Diyos pero napakalaking kasalanan ng ginagawa ninyo. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo
ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipan na nagpapabanal sa Kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyaya. Kaya alam nyo, hindi ako nagtataka kung isang araw mawasak yung katedral ninyo Kung hindi man mawasak, baka isekwester yan ng gobyerno. Mawawala sa inyo yan. Dahil yung katedral na yan ang simbolo ng kalapastangan ng ginagawa ninyo ngayon sa dugo ni Kristo. Biruin nyo, gumawa kayo ng Bagong Testamento. Bakit? Anong dugo ang ginamit ninyo sa Bagong Testamento na yan? Hindi nyo ba alam na hindi magiging matibay o may bisa ang isang testamento hanggat hindi namamatay ang gumawa? Kailangan mamatay muna yung gumawa para maging matibay ang isang testamento. O, alam nyo ba yon? Nabasa nyo ba yon? Hindi kasi kayo nagbabasa Ito, pakinggan ninyo sa Hebrews chapter 9 verse 16. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya at nagkakabisa lamang kung siya ay patay na. Nakita nyo? Walang bisa ang isang testamento kung hindi namatay ang gumawa nito. Patayin nyo muna si Kibuloy bago kayo gumawa ng testamento. Walang silbi yan hanggat buhay si Kibuloy Sabi sa Biblia, o di ba testamento ng buhay ni Kibuloy nga yan So dapat mamatay muna siya para maging matibay yan. Buhay pa si Kibuloy. So walang kwenta yan. At kahit mamatay pa siya, wala pa rin kwenta yan. Kasi wala nang ibang dugo na makakalugod sa Diyos kundi ang dugo lang ni Kristo. O hindi nyo alam kasi hindi kayo tinuruan ni Kibuloy sa Biblia Ginawa kayong mga mangmang sa Biblia. I'm sorry to say, Alam nyo mga kababayan, matagal na po kasing gusto talaga ni Kibuloy na dagdagan ng Bagong Testament ang Biblia Matagal na yan. Ito kung titignan ninyo sa website, sa official website ng Kingdom of Jesus Christ, ang sabi dito, the 6th year of the revelation of the appointed Son, June 18, 2018. The Third Testament, which is the book of fulfillment, is directed to the appointed Son, who is the new owner of the world. Nakita nyo? So meron talaga silang planong gumawa ng Bagong Testamento or pangatlong tipan, na ang tawag nila ay Book of Fulfillment. At ito daw, Book of Fulfillment na ito ay naglalaman naman ng mga revelasyon ng Diyos kay Kibuloy. Matindi Alam nyo, ginaya nyo yung founder ng Mormon na si Joseph Smith. Kilala nyo si Joseph Smith? Siya yung founder ng Mormon. Di ba si Joseph Smith, gumawa din siya ng Third Testament, kaya may sariling Biblia mga Mormon Ayan, nakikita ninyo? The Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Yan ang ginaya ni Kibuloy. At kung babasahin ninyo yung Book of Mormon, meron dyan part na kung tawagin ay Testimony of the Witnesses. Itong si Kibuloy, meron din siya yan. Kala nyo si Joseph Smith lang ang meron yan? Gumawa si Kibuloy ng Book of the Witnesses. Kasi si Kibuloy, meron din daw siyang witnesses Kilala niyo yung witness ni Kibuloy? Siya daw yung nakasaksi na si Kibuloy ay inanoint talaga ng Panginoon. Ito, pakinggan ninyo yung witness ni Kibuloy Noong time na yun, 13 years old pa ako, hindi ko na po makalimutan yung lahat ng mga nakikita ko at nasaksihan ko nung inanoint ang ating mga pastor. March 20, 1974, Wednesday night, habang nangangaral si pastor, bigla lang siyang tumigil sa kanyang pangangaral at tumaas siya ng kanyang kamay at tumikit siya ng kanyang mata at sinasabi niyang, "Yes Lord, yes Lord." Habang tinitigan namin si pastor, sinasabi niya sa amin na, "Nakikita niyo ba yung nakikita ko mga kapatid?" Sabi niya. Tapos bigla lang na naamoy namin yung napakabango sa loob ng simbahan na yon. Yun pala'y nakikita pala niya mga kapatid, ang Ama mismo may daladalang kopa at binuhos sa kanyang ulo bilang papatunay na nung time na yun ang Ama mismo ang nag-anoint sa kanya. Kaya sinasabi niya sa amin, maniwala kahit sa hindi nitong araw nito, nitong gabing ito, ang Panginoon mismo ang nag-anoint sa amin.
yung mga milagro, isa yan sa nakatulong sa amin na kami ay magpapatuloy dahil hindi yan magagawa ng tao. Sinasabi ng Biblia, if this man were not of God, he could do nothing. Doon kami na naging firm ang aming faith na si Pastor pinadala talaga ng atin. Nakita nyo? So ginaya ni Kibuloy ang mga Mormon. At alam nyo ba na yung founder ng Mormon na si Joseph Smith ay may 42 na asawa? O 40? 40 ang asawa ni Joseph Smith. Eto, pakinggan ninyo sa BBC News Alam ng mga Mormon nito hindi na nga lang nila pinag-uusapan ito kasi kasiraan sa kanila to Mormon Church Polygamy. Joseph Smith had up to 40 wives. Nakita nyo? Ito ang ginaya ni Kibuloy. Kung si Joseph Smith ay may 40 asawa, si Kibuloy meron din siyang mga spiritual wives. Alam naman natin yun. Bukod pa yung mga pastoral sa innermost circle niya. Diba? Ito si Kibuloy, pakinggan ninyo. Whatever the Spirit says, the flesh will obey. So the appointed Son now is the fulfillment of the new covenant, the new agreement. By obeying the words of the Almighty Father and was proven to be loyal, committed, dedicated, no matter what. Hebrews chapter 5, verse 8. So the process of... Nakita nyo? So talagang gumawa si Kibuloy ng New Covenant, Bagong Testament. At ang basis niya na sinasabi dyan is yung Hebrews chapter 5, verse 8. Ayan sabi niya Hebrews chapter 5, verse 8 yung kanyang basis. Basahin nga natin ano ba nakasulat sa Hebrews chapter 5, verse 8. Ang sabi dito, bagamat siya ay isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Sabi ni Kibuloy, siya daw to, yung appointed son. Siya ba to? Siya ba tinutukoy dito? Si Kibuloy ba to? Alam nyo, niloloko lang kayo ng leader nyo, hindi naman siya to Eto, pakinggan ninyo ulitin natin yung basa. Tayo magbasa, kasi pag si Kibuloy nagbabasa, pinuputol Sabi dito sa Hebrews chapter 5, verse 8, umpisahan natin sa verse 7. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya ay pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya ay isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinais. Nakita nyo? Si Jesus ang tinutukoy dyan, si Jesucristo, hindi si Kibuloy. Ang ginawa ni Kibuloy, inalis niya, kaya nga niya hindi binasa yung verse 7 kasi mapapansin ninyo na niloloko kayo Ang ginawa ni Kibuloy, inalis niya yung verse 7 para maalis si Kristo. Tapos inangkin niya yung verse 8 na siya daw yun. Nakita niyo yung ginagawa ni Kibuloy na pandaraya sa kanyang mga members? Tapos nung inangkin niya na siya yung anak na tinutukoy dyan sa verse na yan, eto na, nagtayo na siya ng bagong tipan. So kayong mga nandyan sa kingdom ni Kibuloy, nakasalig kayo ngayon sa tipan ni Kibuloy, sa tipan na ginawa niya. Inalis nyo na yung tipan na ginawa ni Kristo. Kaya nga hindi na kayo nagbabasa ng Biblia At napakalaking kasalanan yan mga kababayan. Pati kayo mananagot dyan sa Diyos, maniwala kayo. Mananagot kayo sa Diyos kung paano kayo ginawang antikristo ng founder nyo. Mananagot kayo sa Diyos, hindi nyo ba alam? Sana patawarin kayo, Alam ko naman na hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo Kasi kung kayo naturuan ng Biblia, hindi kayo maniniwala dito na mayroong bagong testamento. Malaking kasalanan sa Diyos yan Alam nyo ba na yung ganyang kasalanan, na kayo ay gumawa ng isang bagong tipan at inalis nyo na yung tipan ni Kristo? That is unpardonable sin. Unpardonable yan. Alam nyo ba kung ano yung unpardonable sin? Yung magsalita ka ng blasphemy about sa Holy Spirit, that is unpardonable. Once you blaspheme the Holy Spirit, that is unpardonable. At itong bastusin mo yung tipan ng Diyos, ka-level po yan ng blaspheming sa Holy Spirit. Magka-level po yan. Ito basahin ulit natin. Gaano pa kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sino yung espiritu ng biyaya? Iyon ang Holy Spirit. Pag inalipusta mo yon, nag-blaspheme ka sa Holy Spirit. Unpardonable yon.
At ka-level niyan, yung yurakan mo, yung tunay na anak ng Diyos na si Kristo. At yung lapastanganin mo, yung dugo ng bagong tipan. Magkaka-level yan, mga kababayan. Pare-parehong mga unpardonable sin yan. Kaya alam nyo, mga kababayan, nasa kingdom ni Kibuloy, magising kayo sa katotohanan habang may oras pa. Hindi mahalaga kung si Kibuloy ay sumuko o inaresto. Hindi yun ang usapan eh. Hindi ka naman maliligtas dun eh. Maliligtas ka dun sa tamang aral. Pero kung ganito na ang itinuturo sa'yo ay unpardonable sin, pinapagawan ka ng unpardonable sin, yari ang kaluluwa mo dito. Dito ka hahatulan ng Diyos, hindi yung kung si Kibuloy ba iinaresto o sumuko. Hindi doon. Walang bearing yon sa kaligtasan. Ano ngayon kung mapatunayan mong siya'y sumuko? Maliligtas ka ba? Dahil doon? Tama na ba si Kibuloy dahil doon? No! Pero dito sa tinuro niya sa inyo na merong bagong tipan, malaking kasalanan to sa Diyos. Dito kayo mananagot pag kayo sumampalataya dito sa bagong tipan niyang ito. Alam nyo, ginagawa natin itong exposition na ito araw-araw tungkol kay Kibuloy. Marami na nga nagreklamo eh. Kasi ginagawa natin ito dahil mahal kayo ng Diyos. This is the time na pinapaalam sa inyo kung ano yung nakasulat. Kasi nga ilang taon na hindi ito sinabi sa inyo ng founder ninyo. Kaya inalis ng Diyos si Kibuloy. Dahil naalala kayo ng Diyos, gusto niya kayong iligtas. Inalis ng Diyos si Kibuloy para mamulat kayo sa tunay na salita ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na hanggat nandyan siya, hindi ninyo marirealize kung ano yung tunay na aral ng Diyos. So now is the time for you to listen to the real word of God. Ito po yung tunay na salita ng Diyos. Nakasulat ito sa Biblia. Hindi po yung salita ni Kibuloy. Dadalhin kayo ni Kibuloy sa impyerno, maniwala kayo.